Ikinalugod ng Malacanang ang suporta ng Department of Health sa panukalang pagpapataw ng dagdag na buwis sa alak at sigarilyo para sa kapakanan ng mamamayan at ng bansa. Niliwanag ng DOH na bukod sa pangangalaga sa kalusugan ng publiko, ang mga kukolektang buwis sa bisyo o sin tax ay magpapababa rin sa presyo ng gamot. May report si Daniel Manalasta. Ang panukalang pagdadagdag ng buwis o pagpapataw ng excise tax sa sigarilyo at alak ay magdudulot ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nahuhumaling sa ganitong bisyo. Sa weekly economic briefing sa Malacanang, sinabi ni Health Undersecretary Eric Domingo na bukod sa bababa ang tatangkilik sa paninigarilyo at labis na pag-iinom, ang pondo makakalap sa dagdag na buwis sa mga kuha rito ay makakatulong pa sa kalusugan na nakakarami. Ito ay dahil ang makakalap na buwis ay mapupunta sa universal healthcare na magiging susi naman sa pagbaba ng gamot sa hypertension, diabetes at iba pang sakit. Win-win solution po ito kasi talagang nakita natin sa buong mundo po, kapag tumaas talaga ang buwis ng tabako, nababawasan po talaga ang smokers, lalong-lalo na sa kabataan, hindi na nila napipick up yung habit. At saka yung mga mahihirap, sila yung unang-unang nagkikwit. So talagang may health benefit siya. Talaga pong bababa ang prevalence at numero ng mga bilang ng naninigarilyo at saka umiinom pag tumataas ang buwis. Ayon sa Department of Health, tinatayang aabot sa 500,000 ang mababawas sa mga namamatay dahil sa paninigarilyo oras na maipatupad na ang dagdag buwis dito. Bukod sa sakit na hypertension at diabetes, target ang mga isunod ng DOH na mapababa ang presyo ng gamot sa sakit na kanser. Pero ang strong clamor natin ngayon, which we are discussing with an interagency working group, yung gamot para sa cancer. No, so ito talaga yung, we have very strong patient groups and mga NGOs that are working with us, and we are tinitingnan namin kung paano natin masasama itong cancer medicines. Samantala, siniguro naman ng Food and Drugs Administration na babantayan nila ang mga hindi susunod na retailers. Sisiguraduhin din ng FDA na hindi lamang mababang presyo ang may patutupad, maging sa kalidad ng gamot. Mananagot naman sa Bureau of Internal Revenue ang mga retailers na hindi susunod sa pag-implementa ng tamang buwis. Kaya hinikayat nila ang publiko na isumbong sa kanila sakali makatanggap ng sobrang singil sa gamot. Ito hong pag-VAT exempt ho natin is actually an encouragement for all Filipinos to please purchase products from legitimate retailers po. Ito hong mga botika na license ho ng FDA. Whether taxable or exempt transaction, kailangan po parate may resibo. Pero patukoy po sa subject matter natin ngayon, kailangan po nakalagay sa VAT exempt portion yung binibili nilang gamot para sa hypertension, cholesterol, or diabetes. So nakalagay po doon VAT exempt. Hingi kayo parati ng resibo para ma-check ninyo na VAT exempt yan, kasi hindi ho kayo pwedeng pupunta sa BIR at sa BIR kayo magre-refund. Kasi po ang nagpataw ng tax sa inyo, if ever mali, is yung drugstore. So kailangan dun ho kayo magre-reklamo. Daniel Manalasta para sa Bayan.